Ano kaya ang epekto ng state of calamity sa aspetong pinansyal sa isang lugar tuwing may kalamidad? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Alam nyo ba na recently po sa dami po mga lindol, may mga ibang ika nga syudad po o probinsya ay nag-declare na po ng state of calamity. Una, ano po ang state of calamity? Ito po yung deklarasyon ng gobyerno kapag may malawakang sakuna gaya ng bagyo, lindol o baha. Ang layunin nito ay gumamit po ng tinatawag na calamity fund or emergency fund. And then pangalawa, meron silang ika nga ay kakayanan para magtupad ng price freeze para hindi po tumaas ang bilihin at di manamantala ang mga negosyante. Pangatlo, magbibigay ng emergency power sa mga LGU para mabilis na aksyon. Siyempre, ang epekto na po nito ay number one, magiging positibo. Ang positibo po nito ay siyempre hindi po pwedeng manamantala ang mga ika nga ay gustong kumita. Pangalawa, siyempre mas mabilis na makapag-release po ng mga pondo sa gobyerno. Hindi na po kailangan dumaan pa sa bidding. Pangatlo po, sa isang lugar o ahensya, pwede rin silang mag-delay ng pagbabayad ng loans, yung mga may utang, katulad sa SSS, GSIS, Pag-ibig. Ano naman po ang nagiging negative impact po nito? Siyempre, pag may kalamidad, may mawawalan po ng trabaho. Apektado po ang mga nasirang negosyo at siyempre walang transportasyon. Pangalawa, siyempre hindi susweldo ang mga tao. Pangatlo naman po, siyempre may disruption po sa mga utilities. Like mawawalan po minsan ng kuryente, tubig, internet. Apektado po ang productivity. At siyempre naman, extra gastos. Dating bahay na hindi sira, ngayon nasira, di ba? Or if not naman po, kailangan mag-relocation, may magkakasakit, kailangan bumili ng gamot. Kahit may ayuda po sa gobyerno, minsan kulang pa rin para ito ay makabawi agad. Kaya ano pong dapat natin gawin? Bago pa dumating ang sakuna, kailangan po tayo ay maganda. Kailangan magkaroon tayo ng emergency fund because emergency fund is life. Just in case na may mangyari, may pondo po tayo. Pangalawa, i-insure po natin ang mga bagay na medyo matataas ang presyo. Katulad po, syempre ng ating bahay. Syempre ang ating buhay, kailangan po naka-insure po yan. Pangatlo po, mag-budget po tayo ng maayos at huwag tayong maging waldas. Pang-apat po, maghanap po pa tayo ng additional income para sa panahon ng sakuna, meron tayong fallback. At panglima, alamin mo ang karapatan mo during the state of calamity tulad ng price freeze, loan grace period at relief access. Hindi mo kailangan maghintay ng state of calamity para tayo ay gumalaw. Kailangan po tayo gumalaw para maiwasan po natin tayo po ay magkaroon ng financial calamity. Sana nakatulong tong episode na ito at tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.